Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Kinoronahang nagmula sa ilalim ng lupa. Kabanata 1591 hanggang Kabanata 1595. Kabanata 1591. Caspian, hindi inaasahan na ang paraan ng pagsipsip ng mga elixir ay napakagaspang at ang bilis ng pagsipsip ay napakabilis. Kinailangan siya ng isang buong oras ng pagkain upang pinuhin ang mga elixir. Ngunit ang lalaki ay tumagal lamang ng 10 minuto upang sumipsip ng mga elixir. Ang bilis pa nitong nagpaalala Caspian nung panahong ginamit niya ang kanyang fundamental law of a hunting whale para sumipsip ng mga spirit stone at iba't ibang kakaibang mineral at an. Pagkatapos ng pagsipsip, ang isa pagkatapos ng gates ay babalik ang kanyang katawan sa Caspian. Habang nakuhang muli ang kentra ng kanyang sa katawan, Caspian gusto pang asarin ang kalaban. Akala ko gusto mong gumamit ng higit pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang nasa likod ng gates niya interrupted sa kanya. Pagod ako. Natutulog ako. Pagkatapos, wala nang paggalaw. Caspian hindi nakaimik, nadama na ang taong ito ay biglang nagising, at ang kanyang init ay tila nagbago. Naposes na ba siya? Gayunpaman, ang kaisipang ito ay lumitaw lamang Caspian saglit sa isipan nito bago ito napawi. Kung mayroon talagang isang lalaki na maaaring angkinan ang isa sa likod ng gates ngel, Caspian namatay na sana ng maraming beses ngayon. Ang tanging dahilan ay may malisa. Nasa likod ng gates ngel. Pagkatapos Caspian panigurado na tahimik ang kabilang partido, tumingin siya sa gates ngel. Malalim sa kanyang dagat ng kamalayan. Bagamat ang gates na hindi pa ako nakaka-recover sa kanyang peak, ang berdeng ilaw sa gate ay talagang nabuhay muli. Isang manipis na patong lang ito, parang tubig na bahagyang umuugoy. Ngunit upang maging tapat, Caspian nasa magandang mood siya nang makita niya ang berdeng ilaw. Nang lumingon siya mula sa dagat ng kamalayan, Caspian bumangon at tumalon mula sa depresyon sa bangin. Sa oras na ito, malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang espiritong kaluluwa ay naging mas matigas at matalas. Parang isang tao na ramdam ang pagtaas ng kanyang lakas at pagtaas ng kanyang bilis. Sa paggulo ng kanyang isipan, Caspian ang banal na kahulugan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya malinaw na nakikita ang mga pagtaas at pagbaba ng nakapalibot na lupa, kundi pati na rin ang komplikado at pinong texture sa lupa. Makikita pa ang trail ng mga patak ng tubig na dahan-daang dumadaloy sa mga bitik sa bato. Bago iyon, ang kanyang divine sense ay halos nakakaunawa ng isang bagay sa malapit. Walang paraan para magawa niya ang gayong may sensinang pagsisiyasat. Hindi ko inasahan na isang tipak lang ng divine soul of the devil's infante ang makakapagpabuti ng aking divine sense ng napakalinaw. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng pagbabago ang mangyayari sa akin kung mahuli ko ang Devil's Infante at mapadalisay ang kanyang kaluluwa. Habang inisip niya ito, Caspian biglang naramdaman na may nabasag sa kanyang nakakalat na divine sense. Caspian, ang divine sense ay parang isang malaking lambat na sumasaklaw sa radius na 12-dosenang milya, kitang-kita ang kaunting paggalaw sa hangin at damo. Halos sa isang iglap, nasabi niya na ito ay isang espadang ningning. Bumagsak ito mula sa langit at dumiretso sa ulo niya. Isang palihim na pag-atake. Nanliit ang mata niya, pero Caspian hindi nataranta. Hiniunat ang kanyang kamay at sinampal ang ningning ng espada sa itaas ng kanyang ulo. Sa oras na ito, isang tagay ang dumating mula sa malayo. Obviously, yung ayalaking umati kay Caspian ay nagulat at natuwa nang makita iyon Caspian ay hinampas ng kanyang kamay ang ningning ng espada. Hindi ba ang panliligaw na ito ay kamatayan? Ngunit sa susunod na sandali, ang kasing laki ng pinto na ningning ng espada ay nabasag Caspian.
Sa isang putok, ang ningning ng espada ay nagkapira-piraso at binaril sa lahat ng direksyon. Ang magsasaka na umati kay Caspian sa di kalayuan ay namutla sa isang iglap. Lang beses na kumabog ng malakas ang anyang dibdib, at may bakas pa ng dugo ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Maliwanag, ang pagkasira ng kanyang magic weapon ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Gayunpaman, ang reaksyon ng magsasaka na ito ay napakabilis din. Nang mahanap niya iyon Caspian maaring basagin ang kanyang mahiwagang sandata na flying sword gamit ang mga kamay, tumalikod siya at kumuha ng isa pang lumilipad na espada nang walang pag-aalinlangan. Hinatapakan ito at lumipad sa abot ng kanyang makakaya. Gusto mong umalis, Caspian ngumuso. Sa ganoong distansya, maaari niyang direktang patayin ang kanyang kalaban gamit ang tiny fire saber. Gayunpaman, Caspian's heart skipped a this time, pero hindi niya ginawa iyon. Hinaypan ang kanyang divine sense at hinampas ito sa kanyang kalaban. Bang! Sa sumunod na sandali, nahulog sa lupa ang magsasaka. Nawalan ng control. Ang lumilipad na espada, at maging ang katwa ng magsasaka, pagkatapos sumayaw sa hangin na parang langaw na walang ulo, ay bumagsak ng diretso sa lupa. Pagkakita nito, Caspian natigilan din. Sa una, naramdaman niya na malinaw na bumuti ang kanyang banal na pakiramdam, kaya nang makuha niya ang kanyang banal na pakiramdam upang mabangga ito, hangina na ang kanyang lakas. Halimbawa, kapag nabangga niya ito, gagamitin niya ang kanyang divine sense ng may matinding lakas. Ngayon, 70% lang ang nagamit niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pinsalang idinulot niya ay higit pa sa dati. Dati, kailang Caspian ginamit ang kanyang divine sense para tamaan ang isang tao, ito ay karaniwang magiging sanhi ng pagkawala ng kanilang kakayahang mag-react sa maikling panahon. Kung mas seryoso ito, masasaktan nito ang divine sense ng kabilang partido at mahihimatay ang kabilang partido. Kahit na maging tanga ang kabilang partido, isa o dalawang beses lang mangyayari ang pinakaseryosong sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit lamang siya ng kaunting lakas para diretsyong basagin ang ulo ng kalaban. Sa ilang lawak, ang epekto ng divine sense na ito ay hindi bababa sa kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan. Bagamat malawak na kumalat ang mahiwagang kapangyarihan, ang pinakalayunin nito ay saktan ang kaaway. Hanggat kaya niyang talunin ang kalaban, walang gaanong pagkakaiba ang pagtama sa loob ng isang talampakan at daan-daang milya. Dahil ang kapangyarihan ng kanyang divine sense ay higit pa sa kanyang inaasahan, Caspian saglit na nag-react bago siya natauhan at lumipad. Nang bumagsak ang katawan ng magsasaka, dahil sa pagkawala ng proteksyon ng espiritual na chi, ang resulta ay halos kapareho ng sa isang ordinaryong tao na tumalon mula sa isang mataas na gusali. Ito ay halos isang meat pie. Kung nais niyang kolektahin ito, naeri lamang siyang gumamit ng pala upang pala. Pagkatapos ng isang mahigpit na pagsusuri, Caspian dumating sa conclusion na ang kabilang partido ay isang individual na magsasaka. Ang mga bagay sa katawan ng ayalaking ito ay napakasama rin. Tila hindi sinasadyang dumaan siya dito at natagpuan ang mga pagbabago sa loop, kaya gusto niyang makita kung maaari niyang samantalahin ito. Nang makita ang kabilang partido, Caspian naisip. Kung ang kalaban ay hindi naglunsad ng palihim na pag-atake, Caspian malamang hindi na siya pinansin. Maaari lamang sisihin sa maruming motibo ng taong ito na gusto niyang patayin at agawin ang kayamanan. Walang maraming mahahalagang bagay sa lagayan ng imbakan ng kabilang partido, ngunit mula nun Caspian pinatay siya, walang dahilang Caspian pera pumiit sila. Caspian kinuha ang lagayan ng imbakan ng kabilang partido at ang lumilipad na espada, inilabas ang kanyang bangkang espiritu, at tinungo ang mansyon ni Flame Gordon. Bagamat hindi pa nagtagal mula nang makapasok siya sa underground track, Caspian ay nakatanggap ng impormasyon na lumampas sa kanyang inaasahan. Dahil ang mga demonyo sa ilalim ng lupa ay hindi pa ganap na nalilipol.
Ang balita na maaaring sila ay nakipagsabuatan sa mga magsasaka ay dapat sabihin kay Flame Gordon upang siya ay makapag-ingat ng maaga. Tungkol naman sa mga mineral at iba pang yaman na umiral sa mga Bitexoa ilalim ng lupa, sa Yuriuyo. Kasalukuyan, gustuhin man niyang magmina, wala siyang masyadong oras. Sa makatuwid, pansamantalang isinantabi ang planong ito. Sa pagdating ng oras Caspian dumating sa mansyon ng prinsipe, kalagitnaan na ng Hulyo. Kabanata 1592. Daan pabalik Caspian sinubukang makipag-usap sa nasa likod ng Gatesngel. Gayunpaman, ang isa sa likod ng Gatesngel tila nakatulog at walang tugon sa tawag ng Caspian. Hindi matiyak kung talagang natutulog ang kabilang partido o ayaw siyang kausapin. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, Caspian na dama na ito ay mas malamang na maging huli. Tulad ng para sa magandang aspeto, ito ay ang Gatesngel ay gumaling araw-araw. Nang makarecover pa lang ito ay mahina na ang berdeng ilaw sa pinto na mararamdaman na lang niya kapag tiningnan niya ito ng mabuti. Ngunit ngayon, nang tumingin siya, Caspian nakikita na niya ang berdeng ilaw. Gayunpaman, malayo pa ang mararating bago nagkaroon ng berdeng ilaw, na napakakapal na maaaring matuno ang kawalan. Buti na lang nakakabawi palagi. Pagkatapos bumalik sa mansyon ng prinsipe, Caspian hinanap si Flame Gordon. Sa kasamaang palad, nagpunta si Flame Gordon sa ibang lungsod ilang araw na ang nakalipas. Ang balita ng tagasunod ng Devil's Practice ay walang silbi sa iba. Ngunit para sa Gordon family, maaaring sapat na ito upang maapektuhan ang kapalaran ng kanilang buong pamilya. Sa makatuwid, Caspian mas piniling sabihin ang ganoong mahalagang balita kay Flame Gordon ng harapan. Ito ay dahil ang mansyon ng pamilya Gordon ay nasa estado na tinatitigan ng hindi mabilang na pares ng mga mata. Kung gumamit siya ng messenger, hindi maiwasang makita siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, Caspian ginamit ang kanyang messenger para hilingin kay Flame Gordon na bumalik sa sekta sa lalong madaling panahon pagkatapos ng usapin. May pinag-uusapan sa kabilang partido, naniniwala na sa karunungan ni Flame Gordon, tiyak na malalaman ni Flame Gordon ang kanyang sasabihin pagkatapos marinig ang balita. Pagkatapos magpadala ng messenger, Caspian kinokontrol ang bangkang espirito at muling umalis sa mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa kalsada at dumiretso sa direksyon Nivens Edge Sect. Pagbalik niya, kailangan niyang tapusin ang kanyang promosyon bilang alagad. Pagkatapos noon, ito na ang magiging katapusan ng Spirit Severing Road sa loob ng ilang araw. Nagtataka ako kung kumusta ang lahat. Bagamat may tiwala siya sa lakas ng kanyang kasama, at bago ang Spirit Severing Road Caspian ginawa ang kanyang makakaya upang maghanda para sa lahat. Ngunit bago lumabas ang resulta, hindi maiiwasan ang pag-aalala at pagkabalisa. Ang ganitong uri ng kapalaran ay hindi niya ganap na makontrol. Saglit Caspian medyo inis. Leon ay dahil nung Caspian ay nagsasanay, ang susi ay magkaroon ng isang malinaw na pag-iisip at maging matapang at malakas upang mapabuti. Ngunit, dahil hindi niya makuha ang tumpak na impormasyon, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan. Ang resulta ng kanyang pag-aalinlangan ay ang kanyang kalooban ay hindi matatag at ang kanyang mga iniisip ay hindi sapat na malinaw. Natural, naapektuhan nito ang kanyang paglilinang. Well, mukhang bago lumabas ang resulta sa katapusan ng buwang ito, walang paraan para huminahon. Matapos maunawaan ang prinsipyong ito, sa susunod na mga araw, Caspian hindi nagtanim. Sa halip, naka-cross-leg siya sa spirit boat at maingat na naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang divine sense. Lang araw na ang nakalipas, dahil mas lumakas ang kanyang divine sense, hindi niya naramdaman na makokontrol niya ang kapangyarihang ito. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pakiramdam. Sa makatuwid, umaasa siyang samantalahin ang ilang araw na ito para ganap na makontrol ang kapangyarihan ng kanyang divine soul. Matapos kumalat ang divine sense, hindi nagtagal Caspian upang matuklasan ang isang bagay.
May tahimik na nakatingin sa kanya. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay bahagyang naintindihan. Parang taong naglalakad sa kalsada. Kung may nakatitig sa iyo, siguradong mararamdaman mo ito. Ngunit kung ang kabilang partido ay nagtago ng mabuti, hindi magiging madali para sa iyo na mahanap siya. At ngayon, espiritong bangka ng Caspian ay lumilipad sa itaas ng ilang. Sa abot ng mata, malawak ang langit at walang ulap sa libu-libong milya. Not to mention one person, even a bird, even from a distance, kitang-kita na malinaw. Sa kasong ito, mayroon lamang isang posibilidad na Caspian hindi matukoy ang lokasyon ng especially iya, ang kaharian ng kalaban ay malayo sa kanya. Nasa entry level na ako ngayon ng unang yugtong Heavenly Spirit Realm. Kahit na pinino ko ang Divine Soul ng Demon Prince sa pagkakataong ito, ang aking espiritu at lakas ay nadagdagan. Gayunpaman, ang mga tanikala ng kaharian ay maluwag pa rin at hindi masisira. Kung maaari akong gumawa ng isang hakbang pasulong at maabot ang kalagitnaan ng antas ng unang antas, mararamdaman ko ang posisyon ng kabilang partido. Gayunpaman, mas mabuti na ngayon. Dahil hindi ko malaman ang eksaktong lokasyon ng kabilang partido, malamang na ang kaharian ng kabilang partido ay nasa ikatlong yugtong Heavenly Spirit Realm. Alinman sa tuktok ng ikalawang yugto o ang entry level ng ikatlong yugto. Iniisip ito, Caspian nagliwanag ang mga mata ni. Hindi ko alam kung sino ang nakasunod sa akin hanggang ngayon. Ito ay hindi isang kapritsyo, ngunit isang nakaplanong plano. Dahil sa karanasan mula sa huling pagharap niya kay Valdez Goth, Caspian tila may pinag-isipang plano sa pagkakataong ito. At ang higit na nakapagpatiwala sa kanya ay ang mga Gatesngel ay muling nabuhay. Kahit na ang nasa likod ng Gatesngel ay talagang tulog sa sandaling ito, ang pagbawi ng Gatesngel ay magdadala tungkol sa pagbawi ng Netherworld Gate. Ang Netherworld Gate ay isa pa rin sa pinakamakapangyarihang trump card ng Caspian. Sa oras na ito, Caspian kinokontrol ang bangkang espiritu at patuloy na lumipad pasulong. Naniniwala na ang kabilang partido ay hindi kailanman patuloy na sumusunod sa kanya ng ganito. Dahil kung magpapatuloy siya, magkakaroon ng malaking lungsod makalipas ang 1 o 2 araw. Nang dumating ang oras, Caspian ay papasok sa lungsod at babalik si Heaven's Edge Sect sa pamamagitan ng transmission array. Kung gusto talaga siyang saktan ng kabilang partido, dapat 1 o 2 araw lang. Matapos mag-isip ng ilang sandali, Caspian nakaisip ng plano. Pinabilas ang kanyang bangkang espiritu at nagpatuloy sa pagupo na naka-cross-leg, na ikinakalat ang kanyang divine sense. Dahil hindi umatake ang kabilang partido, Caspian nagpatuloy sa pagpino sa kanyang divine soul. Tulad ng Caspian inaasahan, pagkatapos bumilis ng spirit boat, ang pakiramdam ng pag-espiya sa kanya ay biglang naging mas malinaw. Malinaw, alam din ng kabilang partido ang pagkakaroon ng lungsod sa unahan. Bukod dito, hindi sigurado ang kabilang partido kung Caspian biglang bumilis kasi Caspian naramdaman ang kanyang pag-iral. Hanggat may kalituhan sa puso, hindi maiwasang mataranta. Kapag nagpanik siya, magkakamali siya. Ito ang pinakamagandang patunay na biglang lumakas ang pakiramdam ng abilang partido sa pag-espiya. Caspian walang pakialaman kung ano man ang iniisip ng kabilang partido. Nadagdagan ang lakas ng paglipad ng bangkang espiritu. Biglang bumaril ng diretso ang spirit boat na parang isang shooting star sa kalangitan, na nag-iiwan ng nakikitang trail sa ere. Matapos lumipad ng ganito sa loob ng halos 4 na oras, Caspian nakita ng kanyang kaluluwa na ang pakiramdam ng kabilang partido sa pag-espiya ay naging mas malakas at mas malakas. Ang ganitong pakiramdam ay halos katumbas ng pagtayo sa karamihan, sa hindi kalayuan, may nakatitig sa iyo nang walang itinatago. Hindi na makatiis ang kabilang partido. Ang mga sulok ng Caspian na paawang ang bibig nito sa isang ngiti. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, isang formation map ang nakaharang sa pagitan nila. Sa ilalim ng pagpapatakbo ng espiritual na chi, ang ibabaw ng hanay ay nagsimulang kumikinang sa mahinang liwanag.
Caspian biglang gumalaw ang isip ni. Habang inilalahad niya kanyang divine sense, naramdaman niyang parang isang higanteng halimaw ang biglang sumugod sa kanya, Hegyumalo at agad na lumitaw sa labas ng bangkang espiritu. Hinawakan ng kaliwang kamay ang bangkang espiritu at inilagay ito sa kanyang storage ring. Pagkatapos, pinindot niya ng kanang kamay ang formation map na inihanda niya. Ang Chaos Formation. Kabanata 1593. Sa isang iglap, lumundag ang hangin at mga ulap at gamulong ang mga kakaibang ulap. Lumitaw ang liwanag at bumangon ang pormasayon. Ang buong kawalan ay binalot ng isang mahiwagang kapangyarihan. Pero, Caspian biglang nakaramdam ng walang kapantay na kapangyarihan, na para bang isang Diyos ang bumasag sa mga bundok at dagat at nagmadaling lumabas sa kawalan. Nag-react ang kanyang katawan sa sandaling ito. Tumindig ang mga balahibo sa kanyang mga braso at naninigas ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan. Swoosh! Sa susunod na sandali, isang gintong liwanag ang palm unit ng 3,000 metrong haba ng bitek sa harap Caspian parang napunit ang tabing ng tubig. Sa paligid ng crack, ang mga string ng formations ay nasira at patuloy na sumabog. Ang lupa, tubig, apoy, at hangin ay sabay na bumulwak. Nakalok ang walang katapusang layunin ng pagpatay Caspian. Caspian pakiramdam niya ay inaatake siya ng kutsilyo at palakol. Elsang lamig ang dam alloy sa kanyang likuran at ang kanyang 5 laman loob at 6 na bituka ay tila na freeze. Ang ikatlong yugto ng Heavenly Spirit Realm. Sa isang iglap, Caspian natauhan siya. Ang diagram ng Chaos Formation na ito ay nagmula kay Valdez Goth at sapat na upang makatis sa isang cultivator sa tuktok ng ikalawang antas ng Heavenly Spirit Realm. Ngunit ngayon, ito ay pinaghiwa-hiwalay ng kabilang partido. Kaya't maisip ng isa ang kaharian ng magsasaka na umatake sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, Caspian iniwagayway ang kanyang flame severing. Taihi Fire Saber. Ang Aurora Skycut. Malamig na sigaw ng kabilang partido. Swoosh! Hong! Ang 1,000 talampakang haba na sinag ng sable at ang ningning ng espada ay marahas na. Nagbanggaan sa hangin at naging isang nakakatakot na spiral. Mabilis itong umikot na may kasamang nakakatakot na tunog. Sa isang iglap, ang walang laman sa loob ng radius na 12-dosenang milya ay ganap na nadurog at pagkatapos ay sumabog. Biglang may nakabibinging tunog, na para bang milyon-milyong master ang sumisigaw ng salitang patayin. Ang hangin sa pagitan ng langit at lupa ay napuno ng amoy ng dugo at apoy. Lumipad ang gamulong na daloy ng hangin Caspian sa labas. Nagawa ang banggaan na ito Caspian masakit at namamanhid ang kanang braso, at kinakapos siya sa paghinga. Ngunit sa parehong oras, isang komportableng pakiramdam ang kusang lumitaw. Sa entry level ng unang antas ng Heavenly Spirit Realm, naipag-away sa isang cultivator sa ikatlong yugto ng Heavenly Spirit Realm. Ngunit nakaranas lamang siya ng kaunting pagkawala. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, isang ikatlong yugto ng Heavenly Spirit Realm cultivator ay sapat na para durugan ang unang yugto ng Heavenly Spirit Realm sa alikabok. Kahit na ito ay isang magsasaka sa tuktok ng unang yugto ng Heavenly Spirit Realm. Sa harap ng ikatlong yugto ng Heavenly Spirit Realm, siya ay walang iba kundi isang malit na matabang langgam. Dahil nabigo siyang pumatay Caspian sa isang galaw, ang magsasaka na palihim na umati kay Caspian halatang gulat na gulat. Lang sandali pa ay hindi na siya muling umatake. Sa halip, huminto siya sa di kalayuan at tumingin Caspian may malamig na mata. Sa kabaligtaran, Caspian nagkaroon din ng pagkakataong tingnan ang itsura ng kabilang partido. Nakabalot ang buong katawan niya ng itim na balabal, isang pares lang ng mata ang nakalabas. Ngunit ang pares ng mga mata na ito ay parang isang makamandag na ahas, na nagparamdam sa mga tao ng labis na takot. Ito ay kasing lamig ng isang sinaunang balon at kasing lamig ng isang glacier, na parang walang emosyon sa kanila. Nagbago ang itim na balabal sa katawan ng kabilang partido kasabay ng ihip ng hangin. Minsan ay malapad,
minsan ay malapit sa kanyang katawan, at paminsan-minsan, mga baluktot na salita ang lalabas sa ibabaw. Ang mga salitang ito ay bumuo ng isa pang malaking karakter. Malabo, makikita na ang malaking karakter na ito ay isang multo. Ghost Killing Pavilion. Caspian nakasimangot at nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Kahit na hindi siya ipinanganak sa Lunya, pagkatapos niyang dumating sa Heaven's Edge Sect nagkaroon ng ilang pag-unawa sa mga pangunahing puwersa ng Lunya. Ang pinakamalaking cultivation sect sa Lunya ay Heaven's Edge Sect, at mayroong hindi mabilang na mga sekta at pamilya na may iba't ibang laki. Bilang karagdagan, mayroon ding maraming tulad star na mga individual na organisasyon ng magsasaka. Dahil ang mga individual na magsasaka ay walang proteksyon ng mga pamilya at mga sekta, ang daan patungo sa paglilinang ay mas mapanganib. Sa makatuwid, maraming mga individual na magsasaka ang magkakaisa upang bumuo ng isang bono, na katumbas ng paghawak ng isang grupo upang manatiling mainit at pag-aalaga sa isa't isa. Karamihan sa mga individual na organisasyon ng cultivator ay para sa protection sa sarili, kung sakaling walang tutulong sa kanila kapag sila ay nabuli. Ngunit, mayroon ding ilang mga individual na organisasyon ng magsasaka na maaaring masangkot sa ilang mga industriya sa ilang kadahilanan. Karaniwan, ito ay ang pamamahala ng pagtatanim ng mga espiritual na larangan, pati na rin ang escort ng caravan at iba pa. Ngunit may ilan na mukhang mas duguan, tulad ng pagpatay at pagnanakaw. Nang si Camille at Caspian ay nasa Dragon Spine Mountain, ginawa ito ng mga magsasaka sa mga bandidong nayon. Gayunpaman, ang mga bandido sa Dragon Spine Mountain ay gumagawa lamang ng maliit na gulo. Ang Ghost Killing Pavilion ay kilala sa buong Lunya. Isa sa mga dahilan ay ang Ghost Killing Pavilion ay nagnenegosyo para sa mga mamamatay tao. Ang isa pang dahilan ay dahil sa Ghost Killing Pavilion, maraming spiritual masters na may Amethyst Palace Realm sa kaharian ng mga killer. Kasama ang spiritual master ng Amethyst Palace Realm na namamahala. Hindi banggitin ang isang individual na organisasyon ng cultivator, kahit na nagtatag sila ng isang sekta, kwalipikado silang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, walang espiritual na guro sa 6 na pangunahing sekta. Bilang karagdagan sa spiritual master, marami rin heavenly spirit realm masters sa Ghost Killing Pavilion na nagsagawa ng mga assassination mission bilang masters. Dahil dito, kapag tinanggap ng Ghost Killing Pavilion ang gawain, bihira silang mabaygo. Kahit sa Lunya, may kasabihan na walang sino man ang hindi maaaring patayin ng Ghost Killing Pavilion sa loob ng 3 araw. Siyempre, ang bawat isa sa kanilang mga gawain ay napakamahal, na higit pa sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Nag-flash through ang naturang impormasyon Caspian isip ni. Nakangiti ang gilid ng kanyang bibig. Ito pala ang pumatay sa Ghost Killing Pavilion. Mukhang malaki talaga ang binayaran ng employer para sa order na ito. Ang mga alagad ng Edge Sect ni Avon ay hindi dapat gawing trifle kung tutuusin, malamig na sabi ng kabilang partido. Ang tunog na nagmumula sa balabal ay parang metal na nagkikiskisan sa isa't isa. Ito ay lubhang malupit, na ginagawang manginig ang mga tao. Since alam mo na alagad ako na Heaven's Edge Sect at naglakas loob ka pa rin kunin ang utos na ito, hindi ka ba natatakot diyan isisiring ng Edge Sect ng Avon ang iyong Ghost Killing Pavilion? Caspian sabi ng isang malabong ngiti. Caspian halatang mapanukso at sarkastiko ang mga salita ni, ngunit nang marinig ito ng kabilang partido, naramdaman iyon ng cultivador ng Ghost Killing Pavilion, Caspian natakot. Sa ilalim ng balabal, kitang-kita ang pag-aalipusta sa mga mata ng magsasaka. Gayunpaman, malamig pa rin ang boses niya gaya ng dati. Ang namatay na disipulo ay hindi magsasalita. Swoosh! Bago mawala ang boses ng kanyang kalaban, Caspian biglang naramdaman na parang may pumalakpak ng kulog sa kanyang tenga. Pagkatapos ay nagkaroon ng buzz sa kanyang isip, na sinundan ng isang labis na sakit, tulad ng pagbuhos ng langis sa kumukulong dagat. Divine Sense Attack. Caspian huminto ang paghinga.
Ang kaharian ng kanyang kalaban ay malinaw na mas mataas kaysa sa kanya, ngunit ang kabilang partido ay maingat pa rin. Unang ginamit ng kabilang partido ang kanyang Divine Sense para umatake, dahil ang Caspian pero mawalan ng malay sandali. Pero, Caspian sakit ng utak Nis, hindi naman mabagal ang reaksyon niya. Ang likas na ugali ng hindi mabilang na mga pakikibaka sa buhay at kamatayan ay nakapag-react sa kanya sa isang iglap. Napagtatanto na ang kanyang kalaban ay naglunsad ng palihim na pag-atake gamit ang Divine Sense, Caspian din condensed ang kanyang Divine Sense at tinamaan ng malakas ang kabilang partido. Woo! Isang muffled na daing ang nagmula sa gitna ng hangin. Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion, napapatay na sana Caspian, tinapon ng dalawang kamay ang ulo at halos mahulog sa eresa. Sa kilometers ng mahigit 10 hakbang. Pagkatap 0s niyang tuluyang patatagin ang kanyang katawan, tumingin si Caspian na may kalituhan at kilabot. Kabanata 1594. Paanong ang Divine Sense ng lalaking ito ay napakalakas? Sa ilalim ng balabal, ang mukha ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay na-distort sa oras na ito. Sa isang banda, dulot ng pagkabigla, sa kabilang banda, masakit. Nang palihim siyang umatiki kay Caspian kanina, parang nataman ang ulo niya sa bakal na plato. Sa oras na iyon, nagulat siya at nagulat. Kung hindi dahil dito, hindi siya magdadalawang isip gumawa ng hakbang. Nang matamaan si Caspian Mieli, pakiramdam niya ay isa siyang normal na tao na nataman ng patpat sa ulo. At may ilang mga pako na nakaimbed sa bakal na stick na ito. Noong natanggap niya ang misyon noon, naisip niya na bagaman ang kabilang partido ay disipulo Naihing Edge sect ni Avon at ang kabilang partido ay kalahating hakbang itaas ng parehong antas. Ngunit kahit na ano, siya mismo ay nasa ikatlong yugtong Heavenly Spirit Realm. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa kanyang kalaban, kaya hindi siya matatalo kahit anong mangyari. Ngunit, pagkatapos ng banggaan, si Caspian's Divine Sense, ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay may masamang ideya sa kanyang puso. Hindi man siya matatalo, nakakahiya naman kung may kakapasok lang ginawa siyang gulo ng Avonlea Spirit Realm. Sa pag-iisip nito, ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay nagmamadaling pinatakbo ang kanyang espiritual na chi at sinubukang pakalmayan ang matinding sakit sa kanyang ulo. Sabay tingin niya Caspian. Nang tumangala siya sa Caspian, nabigla na naman siya. Caspian katapat niya ay nakatingin din sa kanya. Gayunpaman, ang mga mata ng kabilang partido ay naging dugo pula dahil ang kanyang Divine Sense ay nasugatan, ay binuka niya ang kanyang bibig, at ang kanyang bibig ay puno ng mapuputing ngipin. Basang-basa silang lahat sa dugo. Gusto kong mamatay ka, Caspian na nasa unang yugtong Heavenly Spirit Realm, mabangis na sabi. Nang matapos siyang magsalita, Caspian naglunsad ng isa pang pag-atake ng Divine Sense. May mga bakas ng mahiwagang kapangyarihan at mahika. Para sa Caspian, mas mataas ang kaharian ng kanyang kalaban kaysa sa kanya, kaya hindi maiwasang makatakas ang kabilang partido. Gayunpaman, walang bakas ng pag-atok ng Divine Sense, kaya halos imposible na makaligtaan nito ang target. Bukod dito, Caspian ay nagdusa lamang ng isang pagkawala sa Divine Sense. Dahil sa kanyang pagkatao, Caspian natural na ibabalik ang gulo sa bagay na ito. Bang! Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng mapurol na kalabog sa kawalan. Caspian nagkaroon ng splitting headache, kaya nagdilim ang kanyang mga mata. Gayunpaman, pilit niyang pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Isinando ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ang kanyang ulo. Lang sandali pa, ang maskara na nakatikip sa kanyang mukha ay basa, at isang mahinang madilim na pulang ilaw ay lumabas. Ko! Ang lakas ng loob mo! How dare you saktan ako! Ang sakit at kahihiyan ay nauwi sa walang katapusang galit sa sandaling ito. Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay naglabas ng ilang salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bigla na lang siyang naging isang mabangis na patalim na bumangon mula sa dagat ng dugo, handang patayin at sirain ang lahat.
Ang unang target ay ang mapunit Caspian Sea 10,000 piraso. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa kanyang kalaban, kaya hindi siya matatalo kahit anong mangyari. Ngunit, pagkatapos ng banggaan si Caspian's Divine Sense, ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay may masamang ideya sa kanyang puso. Hindi man siya matatalo, nakakahiya naman kung may kakapasok lang ginawa siyang gulo ng Avonlea Spirit Realm. Sa pag-iisip nito, ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay nagmamadaling pinatakbo ang kanyang espiritual na chi at sinubukang pakalmayan ang matinding sakit sa kanyang ulo. Sabay tingin niya Caspian. Nang tumangala siya sa Caspian, nabigla na naman siya. Caspian katapat niya ay nakatingin din sa kanya. Gayunpaman, ang mga mata ng kabilang partido ay naging dugo pula dahil ang kanyang divine sense ay nasugatan, ay binuka niya ang kanyang bibig, at ang kanyang bibig ay puno ng mapuputing ngipin. Basang-basa silang lahat sa dugo. Gusto kong mamatay ka, Caspian na nasa unang yugto ng Avonlea Spirit Realm, mabangis na sabi. Nang matapos siyang magsalita, Caspian naglunsad ng isa pang pag-atake ng divine sense. May mga bakas ng mahiwagang kapangyarihan at mahika. Para sa Caspian, mas mataas ang kaharian ng kanyang kalaban kaysa sa kanya, kaya hindi maiwasang makatakas ang kabilang partido. Gayunpaman, walang bakas ng pag-atok ng divine sense, kaya halos imposible na makaligtaan nito ang target. Bukod dito, Caspian ay nagdusa lamang ng isang pagkawala sa divine sense. Dahil sa kanyang pagkatao, Caspian natural na ibabalik ang gulo sa bagay na ito. Bang! Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng mapurol na kalabog sa kawalan. Caspian nagkaroon ng splitting headache, kaya nagdilim ang kanyang mga mata. Gayunpaman, pilit niyang pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Isinandaw ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ang kanyang ulo. Lang sandali pa, ang maskara na nakatikip sa kanyang mukha ay basa, at isang mahinang madilim na pulang ilaw ay lumabas. Ko! Ang lakas ng loob mo! How dare you saktan ako! Ang sakit at kahihiyan ay nauwi sa walang katapusang galit sa sandaling ito. Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay naglabas ng ilang salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Bigla na lang siyang naging isang mabangis na patalim na bumangon mula sa dagat ng dugo, handang patayin at sirain ang lahat. Ang unang target ay ang mapunit Caspian Sea 10,000 piraso. Hindi lang kita dapat saktan, kundi gusto rin kitang patayin. Caspian pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya at ngumiti ng mapait. Aurora Skycut, sigaw ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Pero hindi gumagalaw ang katawan niya. Caspian biglang naramdaman ng ulo nita na parang na-drill sa pamamagitan ng isang drill at pagka-top 0S ay pinilipat na ligaw. Sa isang iglap, nagsinmulang mag-spasm ang kanyang katawan. Bumulwak ang dugo sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Kung ito ay iba pang magsasaka sa unang yugto ng Avonlea Spirit Realm, ang kanyang ulo ay nadudurog na sana. Kahit na ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay sumisigaw ng mahiwagang kapangyarihan, lihim siyang naglunsad ng snake attack gamit ang kanyang divine sense. Nang makitang nagtagumpay iya, nagpakita ng malungkot na ngiti ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Masyado ka pang bata. Hanggat kayang patayin ng pumatay ang target, gagamit siya ng anumang paraan. Pagkasabi nito ay muli niyang binunot ang kanyang espada. Ang ningning ng gintong espada, kasama ang kanyang mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, ay sumugod si Caspian parang isang malakas na ilog, sinisira ang lahat. Ang unang target ay ang mapunit Caspian Sea 10,000 piraso. Hindi lang kita dapat saktan, kundi gusto rin kitang patayin. Caspian pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya at ngumiti ng mapait. Aurora Skycut, sigaw ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Pero hindi gumagalaw ang katawan niya. Caspian biglang naramdaman ng ulo nita na parang na-drill sa pamamagitan ng isang drill at pagkatapos ay pinilipat na ligaw. Sa isang iglap, nagsimulang mag-spasm ang kanyang katawan. Bumulwak ang dugo sa kanyang mga mata, ilong, at bibig.
Kung ito ay iba pang magsasaka sa unang yugtong Heavenly Spirit Realm, ang kanyang ulo ay madudurog na sana. Kahit na ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay sumisigaw ng mahiwagang kapangyarihan, lihim siyang naglunsad ng snake attack gamit ang kanyang divine sense. Nang makitang nagtagumpay siya, nagpakita ng malungkot na ngiti ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Masyado ka pang bata. Hanggat kayang patayin ng pumatay ang target, gagamit siya ng anumang paraan. Pagkasabi nito ay muli niyang binunot ang kanyang espada. Ang ningning ng gintong espada, kasama ang kanyang mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, ay sumugod si Caspian parang isang malakas na ilog, sinisira ang lahat. Aurora Skycut. Swoosh. Sa pagkakataong ito, ang ningning ng espada ay naging isang sinag. Ito ay lubhang matalim, na para bang maaari itong tumagos sa lahat ng mga ilusyon. Dumiretso ito patungo sa pagitang Caspian. Kilay ni. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, ang buong mundo, sa loob ng radius na 50 kilometro, ay patuloy na nanginginig sa ilalim ng kapangyarihan ng ningning ng espada. Sa loob ng 12 milya, dumating siya sa isang iglap. Ang balat sa buong Caspian ng katawan niya ay nahiwa sa manipis na mga singsing ng dugo dahil sa mga bitek sa walang laman. Bigla, Caspian biglang bumukas ang nakapikit na mga mata. May tahimik na kadiliman sa kanyang mga mata. Walang bahid ng puti sa kanyang mga mata. Nakikita pa nga ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ang sarili niyang reflection Caspian mata ni. Nang makita niya ang eksenang ito ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang puso. For some reason, medyo natarante siya. Sa susunod na sandali, naramdaman niyo ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion Caspian nagpakita ang katawan ng isang kakilakilabot na Kyrie mula noong sinaunang panahon. Mabangis, brutal, sakuna, pagkawasak, iyahat ng uri ng aura na puno ng malaking pagkawasak at kawalan ng pag-asa ay kusang lumitaw. Para bang sa panahong ito, ang langit at lupa ay bumaba sa malaking kapahamakan. Ang lahat ng nabubuhay na bagay at kaluluwa ay madudurog sa abo, mga kaluluwa ay pupuksin. Ito ay, nag-alinlangan ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Sa oras na ito, nakita ni Caspian itaas ang kanyang kamay at hawakan ang espadang ningning. Ang matalim na ningning ng espada, na maaaring tumagos sa kawalan, ay sinalo ni Caspian na walang mga kamay sa sandaling ito. Ang gininto ang liwanag ay kumaluskos at nabasag na patong-patong na parang lumilipad na bituin. Sa huli, tanging ang atawan ng espada na kasing kapal ng kalingkingan ang natira. Caspian hinawakan ang espada at pinaikot muli. Creak. Ang manipis na mahabang espada ay agad na pinaikot sa isang bulaklak ng abaka. Ang lahat ng mga inscription at porma sayon sa loob ay nabasag. Sa isang iglap, ang isang spirit tool ay naging scrap metal. Huminga ng malalim ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion. At ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa pagkatakot, hinaramdaman na lamang niya na ang kanyang kaluluwa ay tila hawak ng isang hindi nakikitang kanmay. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kagustuhan ng kabilang partido. Takbo. Ito ang unang reaksyon ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion pagkatapos niyang matauhan. Ngunit sa susunod na segundo, nakita niya ang sulok ng Caspian kumakibot ang bibig ni. Bagaman Caspian hindi ngumiti sa huli, mararamdaman pa ng tanga ang mapanuksong ekspresyon niya. Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay walang masyadong pakialam, sinampal ang kanyang storage pouch. Sa isang iglap, siyam na kalansay na kasing laki ng kamao ay nabuo ng isang bilog na may berdeng apoy sa kanilang mga mata at lumipad patungo sa Caspian. Siyam na patay na Ghost Infant Thunder. Sa sandaling umatake ang magic weapon, bamuka ang bibig ng siyam na skeleton, at ang tunog na nagmumula sa kanilang mga bibig ay tila sa daan-daan at libo-libong mga sanggol. Nag-drill sila sa mga tenga ng mga tao at ipinahid ang kanilang eardrums, na nakakagulat at nakakatakot. Tila tumigil sa pagtibok ang puso ng mga tao. Kasabay nito,
Ang bawat kalansay ay mabangis na nagninangas, na parang mga bowl ang apoy na. Akakabit si Caspian sa isang iglap, parang uod sa buto. Caspian ang buong katawan niya ay nagninangas na may kakilakilabot na berdeng apoy, na para bang ito ay naging isang hugis tao na tanglaw. Sinamantala ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ang pagkakataon na bitawan ang hawakan ng espada at umatras ng 300 metro. Nakatingin sa nasusunog Caspian, puno ng puot ang mga mata ng magsasaka. Hinggumati ng mapait at sinabing, "Ang 9th Ghostly Infant Thunder na ito ang aking trump card, at nakuha ko ito sa ina ng Ghost Infant. Ang mahiwagang sandata na ito ay nilinis mula sa atay at dugo ng 979 na sanggol. Puno ito ng kasamaan at sama ng loob. Kapag nataman ka ng mahiwagang sandata na ito, magdurusa ka sa isa sa mga pinakamnasamang sumpa sa mundo at mamamatay sa walang katapusang pagpapahirap. Ang mga Ghost Infant na ito ay kakagatin ang iyong mga litid at laman, sisipsipin ang iyong asensya ng dugo, at lalamunan ang iyong kaluluwa. Sa prosesong ito, malinaw mong mararamdaman ito hanggang sa masira ang iyong kaluluwa." Kabanata 1595. Haha. Tumingin ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion Caspian at tumawa ng malakas. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki at pangungutya. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mag-freeze ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bagamat nasa mukha pa rin niya ang ngiti, tila mapuwersa ito sa mga oras na ito. Nagsimulang lumabas ang mga pagdududa at kahihiyan. Dahil hindi malayo sa unahan, kahit na ang berdeng apoy ay nagninangas pa, Caspian hindi gumagalaw ang katawan. At hindi man lang siya sumigaw. Hindi kaya patay na siya. Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay hindi maiwasang isipin ito. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, isang mabangis na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at bigla niyang ikanaway ang kanyang braso. Isang makapal na itim na kadena ang bumaril patungo Caspian parang itim na sawa. Gumalaw ang kadena sa himpapawid, at biglang, may tunog ng pagbaha. Nayanig at natiklop ang paligid na walang laman, na para bang masisira sa susunod na sandali. Lumipad ang kadena sa harapan ng Caspian at biglang lumingon. Pagkatapos ng ilang pag-swoosh, mahigpit itong nakatali Caspian. Gayunpaman, Caspian hindi gumagalaw ang katawan yun, hindi man lang lumaban. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Tila namatay siya nang tamaan siya ng 9th Ghost Infant Thunder. Hinggumuso at tumingin pabalik-balik si Caspian na may hindi magiliw na mga mata. "Ang swerte mo talaga. Kung hindi, balak ko. Sanang. Ha?" Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nakita ng magsasaka ang tanikala ng nakagapos Caspian biglang gumalaw. Pagkatapos, naputol ang buong kadena. Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay biglang napabuntong hininga at nanlaki ang mga mata. "Paanong nangyari ta?" Phew. Pagkatapos, namatay ang nagninangas na berdeng apoy. Caspian ay hindi nasaktan, hinakatayo doon, nakatingin sa cultivator ng Ghost Killing Pavilion gamit ang kanyang mapuputing mga mata. Bagamat ito ay isang sulyap lamang, agad nitong pinaigting ang puso ng nagsasaka ng Ghost Killing Pavilion at kumikibot ang kanyang mga laman loob. Paano ito? Ang siyam na patay na Ghostly Infant Thunder. Ikaw. Pinag-uusapan ito. Caspian nagtaas ng kamay. Isang itim na bungo na kasing laki ng kamao ng isang matanda ang hinagis at itinapon sa kanyang palad. Bagamat imposibleng magpakita ng ekspresyon ang bungo. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ang rancorous chi at nether spirit sa loob ng bungo na nanginginig sa takot. Agad na naging berde at puti ang mukha ng magsasaka. Ang mga sulok ng Caspian na paawang ang bibig ni, na nagpapakita ng isang mapanuksong ngiti. Nang bumagsak ang bungo pabalik sa kanyang palad, kinuyam niya ang kanyang 5 daliri. Basag. Habang ang isang mahinang desperadong sigaw ay nagmumula sa kawalan, ang bungo ay agad na dinurog, naging pulbos, at naging abo.
Ano? Sirang bagay. Isa rin. Kayamanan. Nagulat ang magsasaka ng Ghost Killing Pavilion. Nang makita ang eksenang ito, unti-unting nahuhulog ang kanyang puso sa ilalim ng lambak, pakiramdam niya ay tumigas ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ito ay hindi lamang dahil ang kabilang partido ay biglang naging 10 o kahit 100 beses na mas malakas sa sandaling ito. Ngunit dahil din sa proseso, sinubukan ng cultivator na kumonekta sa Nine Dead Ghost Infant Thunder at tinawag ito pabalik, ngunit hindi niya nakuha anumang tugon. Ang kabilang partido ay nakatayo doon, at ang kanyang aura lamang ang pumutol sa koneksyon sa pagitan niya at ng magic weapon. Sino? Sino ka? Naramdaman ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion na natuyo ang kanyang lalamunan. Matapos lumunok ng malakas ay nagtanong siya sa paus na boses. Bagamat alam niyang hindi siya dapat sumuko, posible pa rin siyang makatakas gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit sa oras na ito, ang mga alon ng desperadong pag-iisip ay patuloy na umaagos sa kanyang puso na parang tubig, at hindi niya ito mapigilan. Nakatayo lang ang kabilang partido, ngunit ang kakilakilabot na presyon ay nagparamdam sa kanya na parang dinudurog ang kanyang kaluluwa sa papel. Sa isang iglap, basang-basa sa pawis ang kanyang damit. Sa tuwing humihinga siya, parang may bundok na dumidiin sa dibdib niya. Napakahirap huminga. Gayunpaman, ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay nahihirapan pa ring kumapit. Kahit na umaagos ang pawis sa kanyang mga mata sa mga sandaling ito na labis na ikinasakit ng kanyang mga mata ay tumingin pa rin si Caspi at gustong malaman kung paano Caspi ang ginawa ito. Ikaw. Hindi ka nararapat. Malaman. Hong. Nang matapos siyang magsalita, Caspian gumawa ng isang hakbang pasulong. Sa sandaling ito, ang mga bundok at ilog ay nanginginig, ang araw at buwan ay nanginginig, mga bituin na pumupuno sa kalangitan, malapit ng mahulog, Caspian dumating sa harap ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Gusto kong magtanong sa'yo. Ano? Nanginginig ang nagsasaka ng Ghost Killing Pavilion. Kung nakita man ito ng sino man sa mga magsasaka, hinding-hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang magsasaka ng ikatlong antas Heavenly Spirit Realm, sa harap ng isang cultivator ng unang antas Heavenly Spirit Realm, ay kasing mahina ng isang malit na puting kuneho. Magkano ang halaga ko? Ha? Ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion ay natigilan saglit, at pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang gustong itanong ng kabilang partido. Ngunit sa oras na ito, bakit ito na itanong ng lalaking ito? Bagamat naisip niya iyon, ang nagsasaka ng Ghost Killing Pavilion ay hindi nang ahas na gumawa ng tunog. Mapatla ang kanyang mukha, at itinaas niya ang nanginginig na kamay at itinaas ang isang daliri. 100 milyon. Spirit Stones. Caspian na kasimangot. Nang inig at muntik nang mahulog sa ere ang cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Anong biro? Ang 100 milyong mga Spirit Stone ay higit pa sa sapat upang umarkila ng isang cultivator sa tuktok ng Amethyst Palace Realm. Caspian nakita ang ilang mga pahiwatig mula sa panandaliang ekspresyon sa mukha ng kabilang partido. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. 10 milyon. Spirit Stone. Caspian ay nasa masamang mood pagkatapos mawala ng 10 beses. Napansin din ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion ang kawalang kasiyahan ni Caspian. Ngunit ang 10 milyon ay hindi maliit na halaga. Sa Ghost Killing Pavilion, 10 milyong Spirit Stone ang pinakamababang presyo para sa Amethyst Palace Realm. Ngunit nasa unang antas ka lang Heavenly Spirit Realm. Hindi ito ang oras para kumilos ang Amethyst Palace Realm. Sa pag-iisip nito, gustong umiyak ng cultivator ng Ghost Killing Pavilion. Tinitingnan ang deformed facial features ng kabilang partido at ang dalawang malalaking luha sa mga mata ng kabilang partido, Caspian ang mga mata ay kasing lamig ng malamig na hangin. Na halos nagyelo sa nakapaligid na daan-daang milya. Sa sandaling ito, ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap.
At ang mga tingga na kulay abong makapal na ulap ay dumidiin ng husto, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, na para bang ang langit ay babagsak at ang lupa ay lulubog. Only 1 million. Sa sandaling ito, kahit isang tulala ay nararamdaman Caspian kawalang kasiyahan. Bagamat alam niya na kung aaminin niya ito. Tuwirang mag-aapoy ito sa hindi kasiyahan at galit na naipon ng kabilang panig, ang nagsasaka ng Ghost Killing Pavilion ay hindi nang ahas na magsinungaling sa ilalim ng mapang-ipang tingin ng Caspian. Nang tuluyang umagos ang 2 agos ng mainit na luha, tumanggo ang magsasaka. Pagkatapos, Caspian idiniin niya ang kanyang kamay sa ulo ng kabilang partido. Ang kanyang 5 daliri ay parang bundok, na agad na nagparamdam sa cultivator ng Ghost Killing Pavilion na ang araw at ang buwan ay nakabaligtad, at ang 5 elemento ay nagkakagulo. Ito ay masyadong mura. Swoosh! Bigla na lang, ang nagsasaka ng Ghost Killing Pavilion ay itinapon sa ere na parang meteor hammer ng Caspian. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.